Dominant. Protector. Credit to the author. 5,981-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa harap ng lubos na lakas, ang kalamangang ito sa bilang ay halos walang silbi. Kung kailangan mang makahanap ng isang punto, ito ay ang lubos na pag-ubos ng pisikal na lakas at tunay na chi ni Ravenly. Dahil hindi siya nito masasaktan, tila isang magandang estratehiya ito. Nakatayo si Terence sa tulay ng sinaunang barkong pandigma, habang pinagmamasdan ang pinangyarihan ng labanan gamit ang kanyang espiritu, na tulala. Matapos tuluyang masira ang paghihigpit sa kanluran, unti-unti ring gumuho ang hilaga. Napansin ng mga halimaw sa dagat na nakaharap sa sinaunang barkong pandigma ang sitwasyong ito at hindi inatake ang linya ng depensa na nabuo ng sinaunang barkong pandigma at ng 8 katamtamang laki ng barkong pandigma. Sa halip, bumaling sila sa kanluran at tinipon ang iba pang mga halimaw sa dagat, at inilunsad ang pangwakas na pag-atake. Napakalakas. Ito ang lakas ng yugto ng paghahati ng dagat. Talagang napakalakas niya. Hindi mapigilan ni Terence ang maging emosyonal. Sa harap ng isang tunay na tagapagsaka na sumisira sa dagat, isa siyang henyo na kayang lumaban ng higit sa kanyang nasasakupan, ngunit mahina pa rin siya na parang langgam. Gayunpaman, hindi ito pinanghinaan ng loob ni Terence. Sa kabaligtaran, ang kanyang diwa sa pakikipaglaban ay nag-alab. Naniniwala siya na balang araw, magiging mas malakas pa siya kaysa sa magsasakang ito na nahati sa dagat. Ito ang patriarka ng pamilyang Lee sa dulong hilaga, si Ravenly. Dahil sa kontrata ng The Guardian, matagal na siyang hindi nagpapakita. Malamang ay hindi inaasahan ng mga taong nagplano laban sa pinakahilagang isla na nandito pa rin si Ravenly, di ba? Tumawa si Mike nang may pagmamalaki, halatang kinutya ang mga nakipagsabuatan sa mga halimaw sa dagat dahil sa labis na pagpapahalaga sa kanilang sarili. May isang napakagaling na eksperto sa entablado ng paghahati ng dagat na nagbabantay sa lugar, ngunit may nangahas pa ring pukawin siya. Hindi niya talaga alam kung paano baybayin ang salitang kamatayan. Gayunpaman, dapat alam ng isang taong may ganitong kakayahan ang tungkol sa sinaunang pamilya. Dahil ganoon nga ang nangyari, medyo nakakaintriga na pinili pa rin niyang kumilos. Nahulaan ni Terence na ang Central ang utak sa likod nito, ngunit hindi alam ng estado ng Outyan. Tanging isang bagong puwersa tulad ng Central ang hindi makakaalam tungkol sa mga patakaran. Kapatid na tiyan, ano ang The Guardian Convention? Sinamantala ni Terence ang pagkakataong magtanong bago pumasok ang mga sinaunang barkong pandigma sa larangan ng digmaan. Ang kontrata ng Guardian ay isang kasunduan sa pagitan ng mga super families. Lahat ng super expert sa itaas ng sea-shattering stage ay ipinagbabawal na lumahok sa lahat ng uri ng mga gawain. Maaari lamang silang kumilos kapag ang pamilya ay nasa sitwasyon ng buhay at kamatayan. Ito ay upang maiwasan ang labanan sa pagitan ng mga eksperto ng sea-splitting stage na magdulot ng napakaraming pagkalugi. Tutal, ang kanilang mapanirang kapangyarihan ay talagang napakalakas. Walang itinago si Mike at ipinaliwanag ang lahat kay Terence ng detalyado. Itinuro pa niya ang direksyon ng labanan ni Ravenly, gamit ang mga katotohanan upang patunayan kung gaano kasira ang Sea Rift Realm. Kung may lumabag sa kontrata ng The Guardian, maaaring magsanib puwersa ang iba para harapin siya. Dapat tayong gumamit ng malalakas na paraan para mapigilan ang labanan nang sa gayon ay mabawasan ang mapanirang kapangyarihan ng yugto ng paghahati ng dagat. Bukod pa rito, kung makaranas ka ng sitwasyon ng buhay at kamatayan, maaari ka ring magpadala ng distress signal, at tiyak na sasagipin ka ng mga kalahok sa kontrata ng The Guardian. Si Mike ay isang batang master mula sa isang super family, kaya natural lang na malinaw sa kanya ang mga bagay na ito. Paano kung hindi natin siya mailigtas sa tamang oras? Tumingin si Terence sa labanan sa malayo at naramdaman niyang halos imposibleng maghintay sa pagdating ng tulong ng mga sea-shattering realm masters ng ibang pamilya. Kung hindi natin siya mailigtas sa tamang oras, kailangan natin siyang ipaghiganti. Nagpakita si Mike ng malamig na ngiti at mas lalong ging halata ang pang-iinis sa kanyang mukha, kung si Ravenly, ang patriarka ng pamilyang Lee, ay mamamatay, ang iba pang mga kalahok sa kombensyon ay tiyak na magtutulungan upang mahanap ang tunay na mamamatay tao sa likod ng bagay na ito.
Kahit sino pa ang kabilang panig, kailangan nilang harapin ang pagtugis ng isang grupo ng mga matandang tagapagtatanim ng dagat. Sa palagay ko ay mas mabuting ipagdasal nila na maging maayos si Ravenly. Kung hindi, walang makakapagligtas sa kanila. Huminga ng malalim si Terence, sa isang banda, sapat na ang lakas ni Ravenly, kung may grupo ng mga taong ganoon, hindi ba't masisira ang Central sa loob lamang ng ilang minuto. Maaaring gusto ng isang lalaking may itim na tiyan na mamatay agad si Ravenly para may grupo ng mga lumang halimaw na sumisira sa dagat na makarating sa gitna. Gayunpaman, hindi ganoong klaseng tao si Terence. Gusto lang niyang maging mas malakas kaysa kay Ravenly, at pagkatapos ay walisin ang gitna. Ito ang dapat na ugali ng isang tunay na amo. Sa huli, hindi pa rin alam ang bisa ng kasunduan. Hindi naniniwala si Terence na ang mga lumang halimaw na ito na sumisira sa dagat ay walang anumang alitan sa isa't isa. Talagang magtutulungan sila upang imbestigahan ang mamamatay tao. Kung ang isa sa kanila ay magpabeya, malamang na wala ring magiging resulta. Habang nag-uusap silang dalawa, isang aura na hindi mas mahina kaysa kay Ravenly ang biglang sumiklab mula sa alon ng halimaw sa dagat. Gaya ng inaasahan, may isang kabayong dagat na nasa yugto ng paghahati ng dagat sa gitna nila, at bigla itong naglunsad ng isang pag-atake habang si Ravenly ay nasa gitna ng isang mabangis na labanan. Pansamantalang tumigil ang pag-agos ng alon ng mga halimaw sa dagat dahil sa mapangwasak na labanang ito. Ang mga halimaw sa dagat sa ilalim ng yugto ng pagbukas ng bundok ay sunod-sunod na tumakas. Ang aftershock ng ganitong antas ng labanan, kahit kaunti lamang, ay sapat na upang mapunit ang kanilang malalakas na katawan. Kahit ang mga halimaw sa dagat sa yugto ng pagbukas ng bundok ay hindi nang ahas na lumapit ng husto, lalo na't hindi nakialam. Tanging ang mga halimaw sa dagat na nasa yugto ng pagbubukas ng lupa ang makakapalibot kay Ravenly at makapaglansad ng ilang map-anggulo na pag-atake, nang may matinding kahirapan. Hanggat kaya nila siyang guluhin, makakalikha sila ng sapat na pagkakataon para sa mga kabayong dagat na nasa yugto ng paghahati ng dagat. Kapatid na Mike, kumusta na ang enerhiya ng sinaunang barkong pandigma ngayon? Naningkit ang mga mata ni Terence. Napagdesisyonan niyang tulungan si Ravenly. Sa oras na ito, ang tanging makakatulong sa labanan sa buong pinakahilagang isla ay ang sinaunang barkong pandigma na ito. Hindi naman masama. Habang papunta rito, kinuha ko ang spiritual jade mula sa mga barkong pandigma na katamtaman ang laki. Wala naman silang masyadong maitutulong, kaya mas mabuting iwan na lang natin silang lahat para lumaban. Ang reserbang enerhiya ngayon ay nasa 80% na ng pinakamataas nitong antas. Naintindihan ni Mike ang ibig sabihin ni Terence, napakarami na nilang isinugal, hindi na mahalaga kung may isa pa silang isusugal. Tumanggaw si Terence, dapat ay sapat na ang 80%. Ang problema ngayon ay kung paano mabilis na makikipaglaban. Senior Ghost, may kumpiyansa ka ba na makontrol ang 10,000 milyang Pormasayon para maging falling star formation? Nakapagdesisyon na si Terence. Gagamitin niya ang 10,000 milyang Pormasayon para sumugod ng napakabilis, at pagkatapos ay gagamitin ang falling stars formation para atakihin ang Sea Beast. Kung magtatagumpay siya, tiyak na maaabutan niya ng hindi handa ang Sea Beast at mapatay ito. Kahit hindi niya ito mapatay, masusugatan niya ito ng malubha. Nandoon pa rin si Ravenly, at hanggat malubha ang pinsala ng Sea Beast, para na itong patay. Bata, tanggalin mo yang huling, ikaw. Kontrolin mo lang ang conversion sa pagitan ng dalawang formation, ano ba ang mahirap doon? Pero kailangan mo ba talagang isugal ang buhay mo ng ganito? Napakabaliw na plano, baka magpakamatay ka lang kung hindi mo ito hahawakan ng maayos. Tumawa ang demonyong nilalang, puno ng kumpiyansa ang tono. Medyo hindi pa rin siya kontento sa magulo na plano ni Terence. 5,982. Ang 10,000 milyang Pormasayon ang siyang sukdulang kahangahangang katangian ng sinaunang barkong pandigma. Kaya nitong maglakbay ng 10,000 milya sa isang iglap. Sayang lang kung gagamitin ito para maglunsad ng sorpresang pag-atake sa layong ilang dosenang milya lamang. Bukod dito, ang sapilitang pagtatapos ng Pormasayon pagkatapos ng pag-activate ay magkakaroon ng tiyak na epekto sa sinaunang barkong pandigma. Para lumipat agad sa Starfall Array, hindi lang ito nangangailangan ng mataas na antas ng kontrol, kundi nangangailangan din ito ng mataas na antas ng kontrol mula mismo sa sinaunang barkong pandigma.
Kung ang mga mabibigat na barkong pandigma sa gitnang isla, mababasag ang mga ito kung maglalakas loob silang gawin ito. Para naman sa mga katamtamang laki ng barkong pandigma sa pinakahilagang isla, hindi sila kwalipikadong gamitin ang 10,000 milyang array. Nasa panganib ang kayamanan. Senior Ghost, sa tingin mo ba ay makakatulong sa iyo ang panloob na kaibuturan ng isang halimaw sa dagat na nasa yugto ng pagkahati ng dagat? Bahagya ng umiti si Terence. Naniniwala siyang gagawin ng multo ang kanyang makakaya para tulungan siya. Kung makukuha niya ang katawan ng halimaw sa dagat, magiging kapaki-pakinabang ito para sa multo. Hindi ako kumakain ng panloob na kaibuturan ng mga halimaw sa dagat, maliban na lang kung kaya mong pinuhin ang isang tableta na kapaki-pakinabang sa akin. Isa pa, wala masyadong pagkakataon na magkaroon ng panloob na kaibuturan matapos tamaan ng falling star formation. Sige, tama na ang kalokohan, maglaban na tayo. Ang molditang iyon ay handa ng kontrolin ang Pormasayon. Ang tagumpay at pagkatalo ay isang iglap lamang. Sa di kalayuan, nahihirapan din si Ravenly na kumapit. Ang kanyang lakas ay halos kapareho ng kabayong dagat sa yugto ng paghahati ng dagat. Gayunpaman, sa ilalim ng parehong antas, ang mga halimaw sa dagat ay bahagyang mas malakas kaysa sa mga taong nagtatanim. Ito ay isang katotohanang kinikilala ng publiko. Magkakaroon lamang ng mga exception kung mayroong mga napakalakas na henyo, at malinaw na hindi ganoong henyo si Ravenly. Bukod sa kabayong dagat, marami pang ibang halimaw sa dagat na pagbubukas ng yugto ng lupa na umaatake kay Ravenly. Sa maikling panahon, nasa mapanganib na sitwasyon na siya. Kung walang mga bagong pagbabago, hindi magtatagal at mahuhulog dito ang eksperto sa paghahati ng dagat na ito sa pinakahilagang isla. Mabuti na lang at agad na nangyari ang pagbabago. Inilagay ni Terence ang kanyang mga kamay sa control panel ng sinaunang barkong pandigma at mahinahong nag-utos, 10,000 leaf formation, I activate. Nagulat na lumingon si Mike kay Terence. 10,000 leaf formation. Sinusubukan ba niyang tumakas? Hindi kaya. Kapag ginamit na ang 10,000 milyang Pormasayon, ang sinaunang barkong pandigma ay makakapaglakbay sa bilis na 10,000 milya bawat segundo. Bukod pa rito, mauubos ang lahat ng espiritual na jade, at magiging mahirap kung hihinto ito sa malalim na dagat. Sa isip ni Mike, walang paraan para mapigilan ang 10,000 milyang Pormasayon pagkatapos itong ma-activate. Wala siyang katulad na estratehiya gaya ni Terence. Sa katunayan, siya ang tunay na eksperto pagdating sa labanang pandagat. Kung wala si Terence sa tulong ng bagay na iyon, hindi siya magiging kwalipikadong magdala ng sapatos ni Mike. Dahil sa kanilang tiwala kay Terence, walang pag-aalinlangang sinunod ng mga tripulante ang bawat utos niya. Hindi man lang nagkaroon ng oras si Mike para magtanong bago pa man ma-activate ang formation. Seryoso ang mga mata ni Terence habang mabilis na dumausdas ang kanyang mga kamay sa control board ng 10,000 milyang Pormasayon. Ang buong sinaunang barkong pandigma ay agad na napapalibutan ng isang pang ng kulay abong gas, at pagkatapos ng isang kislap, ito ay naglaho. Sa isang kisap mata, ang malaking sinaunang barkong pandigma ay tumawid sa layong mahigit 100 milya at direktang lumitaw sa lugar sa pagitan ng Ravenly at ng dagat na Merman. Nawala ang kulay abong puting gas, ngunit ang pandepensang patong ng barkong pandigma ay patuloy na kumikislap na may mga alon mula sa resulta ng pag-atake. Sarado na ang 10,000 leaf formation. Falling star formation, mag-activate kayo. Sigaw ni Terence, na nagpagising sa mga crew members na natulala. Hindi nila namamalayang sinunod nila ang utos ni Terence. Natulala rin si Mike. Hindi niya inakalang magagamit ng ganito ang 10,000 milyang Pormasayon. Pinagpawisan siya sa pagkontrol ni Terence sa Pormasayon. Ang sinaunang barkong pandigma ay maaaring maging ganito kalakas. Naisip niya ito at naramdaman na sayang lang ang kakayahan ng sinaunang barkong pandigma na nasa kanyang mga kamay. Kung ilalarawan ito sa mga salita ng secular na mundo, ito ay magiging kasing aksaya ng pagkakaroon ng isang ganap na kargang AK-47 sa kamay kapag nakaharap sa isang grupo ng mga kaaway at ginagamit ang baril bilang patpat para hatiin sila. Ngunit walang oras si Terence para pakialaman ang iniisip ni Mike. Nang lumipat ang 10,000 milyang Pormasayon sa Falling Stars Formation, nagkaroon ng maikling katahimikan. Nang mapansin ng mga halimaw sa dagat ang biglaang paglitaw ng sinaunang barkong pandigma, agad nilang binago ang kanilang target at inatake ang sinaunang barkong pandigma.
Mabilis na naubos ang enerhiya ng pananggalang nakalasag ng sinaunang barkong pandigma. Sa isang iglap lamang, malapit na itong gumuho. Tinatayang sa isa pang iglap, tuluyan na itong mababasag. Napuno muli ng liwanag ng mga bituin ang kalangitan, at ang walang katapusang mabituing kalangitan ay bumalot sa buong mundo. Nakakasakal ang ganda nito, ngunit itinatago nito ang pinakamapanganib na balak pumatay. Falling Star Formation, patayin. Walang pakialam si Terence sa depensa. Kalmado niyang kinontrol ang Starfall Formation at pinakawalan ang unang atake. Tila biglang nagbago ang direksyon ng galaxy. Bumagsak ang Endless Starlight at pumatay ng hindi bababa sa dalawang halimaw sa dagat na nakapalibot sa sinaunang barkong pandigma. Ang ilan ay malubhang nasugatan. Ang orihinal na intensyon ni Terence ay direktang atakihin ang kabayong dagat, ngunit wala siyang oras para magmadali. Casual lamang ang kaya niyang barilin para mailigtas ang sinaunang barkong pandigma sa panganib. Maganda ang kanyang swerte sa pagkakataong ito, hindi sinasadyang marami siyang nasugatan, ngunit wala nang pakialam si Terence sa resulta, naghahanda na siya para sa kanyang pangalawang atake. Nakakatakot ang pormasayo ng Starfall, ngunit hindi umatras ang mga halimaw sa dagat. Patuloy nilang inatake ang sinaunang barko, at bago pa man ma-activate ni Terence ang pangalawang pormasayo ng Starfall, tuluyang nawasak ang depensibong patong. Nakita rin ng nahati sa dagat na kabayong pandagat ang sinaunang barkong pandigma na malapit ng gumuho. Upang maiwasan ang anumang gulo, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang labanan si Ravenly. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay higit pa sa kay Ravenly, at ang ganitong paraan ng pakikipaglaban ay lubos na nagpatigil kay Ravenly. Hindi niya kailanman hahayaang pumunta ang lalaking ito sa sinaunang barkong pandigma upang tumulong. Bukod pa rito, masyadong malapit ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Hindi inakala ng halimaw sa dagat ng yugto ng rift na ang Starfall array ng sinaunang barkong pandigma ay mahuhulog sa ganitong mga pangyayari, maliban na lang kung wala itong pakialam sa buhay ni Ravenly. Ang biglaang paglitaw ng sinaunang barkong pandigma ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga halimaw sa dagat na nagbubuklat ng lupa, at ang presyon kay Ravenly ay agad na nabawasan ng mahigit kalahati. Bagamat pinipigilan pa rin siya, kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag. Naglagay si Ravenly ng tableta sa bibig niya, at ang kanyang aura ay nagsimulang pumailan lang ng matindi. Nang mapunit ang pandepensang patong ng sinaunang barkong pandigma, napigilan niya ang kabayong dagat sa yugto ng paghahati ng dagat. Ang tableta ng nagliliyab na dagat. Mistikong ikatlong antas na Pildores, isang espesyal na pampasabog na Pildores para sa mga cultivator na nasa yugto ng pagdurog ng dagat. Maaari nitong pataasin ang lakas ng gumagamit ng isang maliit na antas patungo sa isang malaking antas sa maikling panahon ayon sa pangangailangan ng gumagamit. Mas umikli ang tagal nito kung mas mataas ang pagtaas. Kung maliit na antas lamang ito, maaaring tumagal ito ng kasing tagal ng oras na kailangan para masunog ang isang insenso, ngunit kung malaking antas ito, maaaring tumagal lamang ito ng isa o dalawang paghinga. 5,983. Kapag natapos na ang tagal ng Berserk skill, ang gumagamit ay papasok sa isang panahon ng panghihina at tuluyang mawala ng kakayahang lumaban. Kahit na pagkatapos ng paggaling, haantong pa rin ito sa pagbaba ng lakas. Hindi ininom ni Ravenly ang tableta ng nagbabagang dagat noong una dahil nag-aalala siyang masasayang ang tableta kung hindi lilito ang halimaw sa dagat. Malalagay din siya sa isang sitwasyon na hindi na matutubos. Gayunpaman, pagkatapos lumitaw ang kabayong dagat, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong inumin ang tableta ng nagbabagang dagat. Kung hindi dahil sa biglaang paglitaw ng sinaunang barkong pandigma, maaaring namatay si Ravenly sa ganitong kalungkot na paraan. Nagbaliktad ang langit at lupa, isang akala lang ang nagpapakalma sa dagat. Umungol si Ravenly at biglang lumipad sa ere, habang nakayuko ang ulo at nakataas ang mga paa. Itinuro niya ang kanang hintuturo sa dagat, at isang bug zone ng tunay na chi ang lumabas mula sa dulo ng kanyang daliri, na bumalot sa buong lugar ng labanan. Sa isang iglap, tumigil ang buong dagat. Mula sa malayo, parang nakatapak si Ravenly sa mabituing kalangitan, sa asul na dagat sa itaas ng kanyang ulo, at may isang tiyak na bagyo. Ang kabayong dagat na nasa yugto ng paghahati ng dagat ay pinilipit ang malaking katawan nito ng buong lakas sa pagtatangkang basagin ang pagpipigil ni Ravenly, ngunit hindi ito makagalaw maliban sa malalakas na tunog ng pagkalabog.
Kung tungkol naman sa mga halimaw sa dagat na nasa yugto ng pagbuo ng lupa, mas malala pa ang kanilang kalagayan. Nangak mga atakihin na nila ang sinaunang barkong pandigma, tahimik silang naghiwalay sa huling sandali at sumanib sa mga tahimik na alon upang bumuo ng isang kakaibang larawan. Dumura si Ravenly ng dugo. Ang bigat ng galaw na ito ay mas mabigat pa kaysa sa walang katapusang pag-agos ng apoy ni Zayden at ng apoy na Phoenix. Gayunpaman, wala na siyang ibang pagpipilian. Ang pagtaas ng lakas mula sa Burning Sipil ay hindi magtatagal. Kung gusto niyang dahan-daang harapin ang mga halimaw sa dagat na ito, ang huling resulta ay ang kanyang sariling kamatayan. Ang tanging pagkakataon ay ang umasa sa lakas ng pagsabog ng Burning Sipil upang mailabas ang pinakamalakas na atake. Hanggat kaya niyang patayin ang kabayong dagat na ito sa yugto ng paghahati ng dagat at ang iba pang mga halimaw sa dagat sa yugto ng paghahati ng lupa sa isang iglap, ligtas ang pinakahilagang isla. Kahit gaano pa karaming halimaw sa dagat ang matira, basta't hindi nawawasak ang mahigpit na spell sa baybayin ng pinakahilagang isla, wala kang dapat ipag-alala. Sa oras na dumating ang mga matatandang pamilya ng iba pang mga pamilyang nabanggit sa kontrata ng The Guardian upang suportahan sila, lahat ng mga halimaw sa dagat na hindi umalis ay tuluyang malipol. Umungol ng malakas ang kabayong dagat. Nararamdaman din nito ang banta ng kamatayan. Tumataas pa rin ang aura ni Ravenly, at bahagya itong nagpapakita ng mga senyales ng paglusot sa yugto ng pagdurog ng dagat. Ang ganitong uri ng nakakatakot na presyon ay nagparamdam sa kabayong dagat ng kawalan ng pag-asa. Gustong-gusto talaga ni Ravenly na pagbutihin ang kanyang lakas patungo sa yugto ng paghahati sa ibabaw ng dagat. Gayunpaman, nasobrahan na siya sa paggamit ng Burning Sipil at hindi na ito sapat para makamit ang napakalaking pag-unlad. Mabuti na lang at nasa mabuting kalagayan na siya ngayon. Kaya pa niyang tumagal ng kahit 2 hininga pa. Naharap na niya ang mga halimaw sa dagat na nagbubukas ng mundo. Hanggat napatay niya ang halimaw sa dagat na ito sa kaharian ng paghahati ng dagat, maituturing na natapos na ni Ravenly ang kanyang merito. Sa oras na iyon, mamamatay na siya ng mapayapa. Gayunpaman, agad na napagtanto ni Ravenly na may mali. Minaliit niya ang tibay ng katawan ng halimaw sa dagat. Bagamat ang kabayong dagat na ito na nasa yugto ng paghahati ng dagat ay hindi makawala sa mga pagkakagapos nito, kaya pa rin itong labanan ang pinsalang dulot ng pagpapakalma ng dagat sa isang pag-iisip. Isang maliit na bitek lamang ang lumitaw sa balat nito. Hanggat umaalis ito sa saklaw ng pag-atake, maaari nitong pagalingin ang sarili anumang oras. Sa ere, nang inig ng malakas ang katawan ni Ravenly. Malapit na niyang maabot ang kanyang limitasyon, at ang bisa ng Burning Sipil ay mabilis na humihina. Habang humihina ang kanyang lakas, ang pagpipigil sa kabayong dagat sa yugto ng paghahati ng dagat ay lalo lamang hihina ng hihina. Kung makakawala ang bagay na ito, sapat na ito upang magdulot ng mapanirang dagok sa pinakahilagang isla kahit na walang ibang mga halimaw sa dagat. Hindi kaya't hindi pa rin ito gumana sa huli. Kahit na isinuko na niya, ni Ravenly, ang kanyang buhay, hindi pa rin ito gagana. Ang pinakahilagang isla, ang pamilya Lee, ganito na lang bakabilas matapos ang lahat. Si Ravenly, na nasa ere, ay marahang bumantong hininga. Isang walang katapusang panghihina ang agad na bumalot sa kanyang katawan, at lahat ng kanyang aura ay naglaho. Bumalik siya sa pagiging ordinaryong matandang lalaki at marahang bumagsak mula sa langit. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya, ngunit hindi niya maprotektahan ang pinakahilagang isla. Wala siyang magagawa. Nang si Ravenly ay nalulumbay, isang nakasisilaw na kalawakan ng mga bituin ang bumaba mula sa kalangitan. Ang napakalawak at dalisay na kapangyarihan ng mga bituin ay gumulong pababa sa ulo ng halimaw sa dagat sa yugto ng pagkahati ng dagat. Ang kabayong dagat, nakakawala lang mula sa atake ni Ravenly, ay hindi nagkaroon ng oras para magdiwang ng matagal bago ito tinamaan ng mas malakas na pormasayon ng Starfall. Sa pagkakataong ito, si Terence, o sa halip, ang sumpaan, ay matagal nang sumusugod, na naglalayong ibigay ang pinakamalakas na suntok. Walang lugar para lumaban o makatakas, at ito ay nalunod ng walang katapusang starlight. Si Ravenly, na hindi pa nahuhulog sa dagat, ay tumawa at dumura pa ng ilang subo ng dugo, ngunit wala siyang pakialam. Pakiramdam niya ay malaki na ang kinita niya sa pagkakita sa pagkamatay ng kabayong dagat na ito sa yugto ng paghahati ng dagat.
Kahit na malunod pa siya sa dagat sa susunod na sandali, wala siyang pagsisisihan. Kapatid na Mike, ikaw ang mamamahala sa pagtatanggol laban sa iba pang mga halimaw sa dagat. Ako ang ililigtas ang iba. Nakahinga ng maluwag si Terence at mabilis na umalis sa tulay. Ayaw niyang malunod talaga si Ravenly sa dagat. Dahil sa labanan kanina lang, ang lugar na ito ay itinuturing na isang vacuum zone para sa mga halimaw sa dagat. Hanggat sila ay maingat, masisiguro pa rin nila na hindi aatakehin ang sinaunang barkong pandigma. Bukod dito, ang pinakamalakas na halimaw sa dagat sa kanilang paligid ay nasa yugto ng pagbukas ng bundok lamang. Para sa isang barkong pandigma na nakaranas ng binyag ng napakaraming halimaw sa dagat sa yugto ng pagbukas ng lupa at maging sa yugto ng paghahati ng dagat, ang mga halimaw sa dagat na ito sa yugto ng pagbukas ng bundok ay talagang walang-wala. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Terence na mag-aksaya ng oras. Tutal, halos maubos na ang enerhiya ng sinaunang barkong pandigma, ngunit napakarami pa ring mga halimaw sa dagat sa paligid. Ginamit niya ang kanyang Thunder Escape at nag-teleport papunta sa dagat kung saan bumagsak si Ravenly. Binuhat niya ang walang malay na si Ravenly at tumakbo pabalik. Gayunpaman, itinago rin ni Terence ang maraming core at karne ng mga halimaw sa dagat. Napakahalaga ng mga ito. Ang mga core ay maaaring gamitin sa paggawa ng mga elixir sa hinaharap, at ang mga bangkay ng mga halimaw sa dagat ang pinakamagandang pagkain para kay Gusha para pataasin ang kanyang level. Kung makakain pa ng ilang piraso ang matako na ito, hindi pa kasama ang mountain opening stage, baka makaakyat pa siya sa earth opening stage. Sa di kalayuan, ang alon ng mga halimaw sa dagat ay nakakita lamang ng isang arko ng kidlat na kumikislap sa paligid ng sinaunang barkong pandigma, at pagkatapos ay halos wala na ang mga nagkalat na katawan ng mga halimaw sa dagat. Nang sila ay tumugon, si Terence ay nakabalik na sa sinaunang barkong pandigma. Siyempre, kahit na mag-react sila, hindi sila nang ahas na basta na lang lumapit. Tutal, masyadong kakaiba ang eksenang ito. Paano nawala sa ere ang mga bangkay ng mga halimaw sa dagat? Pagpasok sa tulay, iniabot ni Terence si Ravenly sa isa sa mga tripulante at bumalik sa control board. 10,000 Lee formation, humanda kayo. Nagpasya si Terence na dumistansya sa kanila bago pa man siya maabyutin ng kawan ng mga halimaw sa dagat. Sapat na ang enerhiya ng sinaunang barkong pandigma upang muling buhayin ang 10,000 milyang pormasayon, at makagalaw lamang ito ng 1,000 milya, ngunit sapat na iyon para kay Terence. Ilang dosenang milya lamang ang layo nito mula rito patungo sa pinakahilagang isla, at hanggat makakabalik siya sa baybayin ng pinakahilagang isla at aasa sa huling depensa ng paghihigpit, magiging maayos ang lahat. 5,984. Hindi pa huli ang lahat para harapin ang mga halimaw sa dagat na ito matapos mapunan muli ng sinaunang barkong pandigma ang sapat na Spirit Jade sa baybayin. Sinunod ng lahat ng tripulante ang utos ni Terence at walang pag-aalinlangang isinagawa ito. Muling lumitaw ang kulay abongga sa paligid ng sinaunang barkong pandigma, at nang magsimulang umatake ang daluyong ng halimaw sa dagat, nawala ang sinaunang barkong pandigma. Nang muling lumitaw ito, nasa loob na ito ng hangganan ng pinakahilagang isla. Magaling! Patuloy kayong magsumikap at punan agad ang inyong mga supply. Hindi pa tapos ang digmaan. Malakas na paghihikayat ni Terence bago niya ilabas si Ravenly. Lil Bro Linford, kumusta ang kalagayan ni Senior Lee? Mabilis na sumunod si Mike at nagtanong sa mahinang boses. Masyadong seryoso ang bagay na kinasangkutan ni Ravenly. Kung may mangyari sa kanya, ayon sa kontrata ng The Guardian, malamang na kailangan ng umalis ng bundok ang mga ninuno ng pamilyang Ocean. Bagamat siya, si Mike, ay umalis na sa pamilyang Ocean, labis pa rin siyang nag-aalala tungkol sa bagay na ito. Hindi masyadong maganda, pero hindi rin naman masyadong masama. Casual na sagot ni Terence. Nakapagbigay na siya kay Ravenly ng ilang special grade class 7 great recovery pills noong niligtas niya ito, pero ang ganitong level ng pill ay hindi gaanong epektibo para kay Ravenly, na nasa Sea Rift stage. Ang mga side effect ng Burning Sea pill, sa partikular, ay hindi kayang pawiin ng ilang class 7 great recovery pills. Sa ngayon, inililipat ni Terence ang kanyang chi sa katawan ni Ravenly upang matulungan siyang ayusin ang kanyang mga nasirang meridian. Nasa malalim na coma si Ravenly, kaya hindi niya mapapansin ang pagbabago sa chi ni Terence.
Nakahinga ng maluwag si Mike. Sa mga salita ni Terence, hindi na problema ang buhay ni Ravenly. Isa itong biyaya sa gitna ng kasawian, isang magandang balita para sa Hilagang Isla at sa iba pang mga superhouse. Sunod-sunod na bumaba ang dalawa sa sinaunang barkong pandigma. Mula sa malayo, nakita nila si Zio na sumusugod kasama ang ilang gwardya ng North Garrison. Sa kabilang direksyon, si Fire Phoenix, na may kargang si Zaiden, ay tumakbo rin palapit. Nakita na nila ang labanan kanina. Bagamat hindi nila makita ang eksaktong sitwasyon, kahit papaano ay alam nila na ang mga halimaw sa dagat ay dumanas na malaking pagkatalo. Nang biglang umalis ang sinaunang barkong pandigma sa larangan ng digmaan at bumalik sa pinakahilagang isla, natural lamang na tumakbo sila palapit upang tingnan kung ano ang nangyayari. Si Zaiden, lalo na, ay labis na nag-aalala para sa kanyang patriarka. Ang biglaang pagkatalo ng kanyang patriarka sa labanan ay tagang nagpaalala sa kanya ng kaunti. Kuya Linford, Senior Mike, ayos lang ba kayo? Salamat sa inyo ngayon, kung hindi, baka nasa panganib ang Tule Island natin. Si Zio ang unang sumugod, puno ng pasasalamat ang mukha. Hindi naman talaga siya nagsasalita ng kalokohan, kung hindi dahil kina Terence at Mike, matagal na sana'y nawasak ang flote ng mga katamtamang laki ng barko mula sa pinakahilagang isla. Nunong. Kumusta ang matandang ninuno? Sigaw ni Zaiden bago dumating ang apoy na Phoenix. Pakiramdam niya ay hindi mahalaga kung siya, ang Panginoon ng isla, ay mamatay, ngunit tiyak na maayos si Ravenly. Siya ang haligi ng pamilyang Lee sa dulong hilaga. Si Patriarka Ravenly ba? Nabigla si Zio. Hindi niya namalaya na ang matandang karga ni Terence ay si Ravenly. Tutal, matagal nang nasa closed-door cultivation ang matandang ito. Bata pa si Zio at ngayon lang niya ito nakita noon. Ang alam lang niya ay may ganoong tao sa pamilya nito. Bukod pa rito, si Zio ay dating abala sa usapin ng pagpuksa sa Tridor at hindi alam ang sitwasyon ng labanan. Ngayong alam na niya na ang matandang lalaki ang patriarka ng kanyang sariling pamilya, mabilis siyang sumulong at maingat na Ainal Alliance si Ravenly. Kasabay nito, tinawag niya ang doktor na dinala niya sa tabi upang mabilis na gamutin ang kanyang mga pinsala. Ginawa na ni Terence ang lahat ng kanyang makakaya at hindi na ipinagpatuloy ang pagpapadala ng chi para pagalingin siya. Hinayaan na lang niya ang mga tao mula sa pinakahilagang isla na gamutin siya. Sa isang kisap mata, dumating sina Fire Phoenix at Zaiden. Nang makita nilang buo pa rin ang katawan ni Ravenly, nakahinga silang dalawa ng maluwag. Matanda, nasaktan ka ba? Bakit hindi ka man lang makalakad ng mag-isa? Labis na nag-aalala si Zio sa kanyang puso. Ayos lang sana kung walang malay ang isang matandang ninuno, pero ang sarili niyang matandang lalaki ay kinailangang buhatin ng apoy na Phoenix para makagalaw. Ayos lang ako. Naubos ko lang ang lakas ko. Walang pakialam na ikinumpas ni Zaiden ang kamay niya. Ayaw niyang mag-alala si Zio tungkol sa kanya. Kahit na laging pabaya ang pagsasalita ng batang ito, malinaw naman sa kanya ang iniisip nito. Hindi niya ito maitago sa iba. Natural na hindi naniwala si Zio. Kung sobra lang ang pagkonsumo, magiging kasing pangit ba ng nasunog na puno ang matandang lalaki niya? Malinaw na napakalubha ng pinsalang ito. Ubo, ubo, ubo. Ako ang pagod na pagod. Ang galing mo talagang humiga ng nakadilat ang mga mata mo, bata. Si Ravenly, na ginagamot ng ilang doktor, ay biglang umubo ng ilang beses. Minulat niya ang kanyang mga mata at tinitigan si Zaiden. Kung hindi dahil sa purong enerhiya ni Terence, imposibleng magising si Ravenly ng ganito kabilis. Gayunpaman, ang paggising ay hindi nangangahulugan na ang kanyang panghihina ay mababawasan, at ang pagbaba ng kanyang lakas ay hindi na mababawi. Mabuti na lang at maliit na antas pa lamang ang nababawasan ni Ravenly at nasa tugatog pa rin siya ng maagang yugto ng paghahati ng dagat. Hindi siya direktang bumagsak palabas ng yugto ng paghahati ng dagat. Pagbati, ninuno. Hindi naglakas loob si Zio na maging pabaya. Mabilis siyang lumapit upang salubungin si Ravenly. Ito ay isang maalamat na figure ng pamilyang Lee sa dulong hilaga. Hindi niya ito nakita mula nang ipanganak siya. Sa simula ay inakala niyang matagal na itong namatay.
Hindi niya inaasahan na buhay pa pala ito. Tila medyo kawalang galang ang mag-isip ng ganito, ngunit ang paraan ng pagsasama ni Zio at Zaiden ay malalim nang nakatanim sa kanilang mga buto, kaya hindi na ito kakaiba. Hindi masama, bata. Mas matalino ka kaysa kay Zaiden. Magtrabaho ka ng maayos sa hinaharap. Aasa sa iyo ang pamilya Lee para sa ikabubuti mo. Itinaas ni Raven Lee ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Zio. Bihira siyang magkaroon ng seryosong tingin. Ayos ka lang ba, ninuno? Kumusta ang kalagayan ng aking matandang lalaki? Hindi maiwasan ni Zio ang makaramdam ng kaunting kaba. Ang matandang ninunong ito ay umuugoy at tila liliparin ng hangin. Medyo nakakabahala rin ito. Gayunpaman, mas nag-aalala siya sa sitwasyon ni Zaiden dahil ang lalaking iyon ay mukhang mas malala. Ayos lang ako. Mahina lang ang pakiramdam ko. Gagaling din ako sa loob ng 2 araw. Pero, hindi ganoon kagaling ang tatay mo. Gumamit siya ng isang galaw na hindi niya makontrol kaya nakaranas siya ng matinding batikos. Kung wala tayong gagawing hakbang sa loob ng 5 araw, kailangan mong maghanda para pumalit bilang Island Master. Casual at medyo may bahid ng pag-aalala ang mga salita ni Raven Lee, pero may bahid ng pag-aalala sa mga mata niya. Masasabing si Zaiden ang hali ng pamilyang Lee sa pinakahilagang hilaga. Dahil sa pagkakaroon ng The Guardian Convention, siya, bilang ninuno, ay hindi karaniwang maaaring lumitaw at pamahalaan ang mga bagay-bagay. Ang tanging taong maaaring ilabas ay si Zaiden, isang eksperto sa yugto ng paghati ng lupa. Sa pagdaragdag ng apoy na Phoenix, ang 2 maliliit na ito ay halos umabot sa antas ng 1 kalahating hakbang na tagapagtatanim ng dagat. Matandang ninuno, dapat ay may paraan ka para iligtas ang matandang lalaki ko, di ba? Nang marinig ni Zio na 5 araw na lang ang mayroon si Zaiden, agad siyang nag-alala. Wala siyang pakialam na mahina pa rin si Raven Lee, at tiningnan niya ito ng may nagmamakaawang mga mata. Kung may isang taong makakapagligtas kay Zaiden, naniniwala siyang si Raven Lee iyon. 5,985. Gusto sana siyang iligtas ng matandang ito, pero sa kasamaang palad, para siyang isang bodhisattva na gawa sa luwad na tumatawid sa ilog at hindi man lang maprotektahan ang sarili niya ngayon. Bata, dahil sa iyong pagiging mabait, sasabihin ko na lang. Ang mga pinsala ng iyong ama ay pangunahing dahil sa kanyang luma at nakatagong mga pinsala. Hindi naman gaanong mahalaga ang negatibong reaksyon, kaya kung mabibigyan mo siya ng Supreme Grade Recovery Pill sa loob ng 5 araw, baka gumaling siya. Mukhang medyo walang magawa si Raven Lee. Alam din niya na napakahirap pinuhin ang recovery pill, lalo na ang isang Supreme Grade Recovery Pill. Isang biro ang makahanap ng ganoong pill sa loob ng 5 araw. Gayunpaman, kung walang mga top grade o kahit medium grade na recovery pills, wala itong silbi. Marahil ay maaaring iligtas ng isang high-grade recovery pill ang buhay ni Zaiden, ngunit malamang na mapipinsala ang kanyang cultivation. Malamang na madarama ni Zaiden na mas mabuting mamatay kaysa mabuhay. Isang Supreme Grade Recovery Pill. Natigilan si Zio, pero agad siyang humawak sa braso ni Terence na parang may hawak na straw na nagel iligtas buhay. Kuya Linford, nagmamakaawa ako sa iyo. Kailangan mo akong tulungan sa pagkakataong ito. Ano man ang mangyari, kailangan mong subukan. Ang buhay ng matandang lalaki ay nakasalalay sa iyo. Kuya Linford, tulungan mo ako. Brat, huwag mong pahirapan si Terence. Kung kaya niyang gawin ang gamot para sa paggaling, ginawa na niya sana para sa akin. Bakit mo pa siya kailangang magmakaawa? Ang ginagawa mo ngayon ay lalo lang magpapahirap kay Terence. Saway ni Zaiden. Bukas ang isip niya tungkol dito. Gayunpaman, nang gamitin niya ang walang katapusang apoy, handa na siyang mamatay. Napakaswerte na niya na mabuhay pa ng ilang araw at makapag-ayos ng maayos para sa kanyang libing. Nahihirapan si Terence sa loob-loob niya. Gusto niya talagang iligtas si Zaiden, pero kung wala si Jenny, hindi kayang pinuhin ng automatic refining system ang recovery pill. Hindi naman sa hindi niya kayang makipagtulungan kay Ramlee, at hindi mahalaga kung mabunyag ang sikreto niya. Ang mahalaga ay hindi siya maaaring makipagtulungan kay Ramlee maliban kung sigurado si Ramlee na kaya nitong pinuhin ang pill ng mag-isa.
Kuya Linford, masyado akong padalos-dalos. Hindi mo kailangang maging mahigpit sa akin. Nakita ni Zio na walang sinabi si Terence at hindi maitago ang pagkadismaya sa kanyang puso. Kaya wala pa ring paraan para makagawa ng revival pill. Higit sa lahat, ang 2 dekalidad na tableta para makagawa ng dekalidad na recovery pill ay hindi madaling mahanap. Hindi niya man lang hinayaan si Terence na subukan ito, kahit si Zio mismo ay naramdaman na parang sobra na ang hinihingi niya. Kapatid na Lee, hindi mo kailangang mag-alala. Hayaan mong mag-isip ako ng paraan para pinuhin ang revival pill. Unahin nating lutisin ang problema ng mga halimaw sa dagat. Siya nga pala, nasaan si Gushe? Biglang naalala ni Terence kung nasaan si Gushe, gusto niya ang mga malalaking eksena na ganoon. Kung hindi niya ito pipigilan, malamang ay pupunta na ito sa dagat para lumaban. Magalang na tinanggap ni Zio ang sinabi ni Terence at walang pakialam na sumagot, hiniling ko sa kanya na tumulong sa pagbabantay sa base ng mga sundalo. Bago matapos ang usaping ito, hindi na maaaring magkaroon pa ng anumang aksidente. Pagkatapos niyang magsalita, biglang sumigaw si Zio, umatras na ang mga halimaw sa dagat. Tumakas na silang lahat. Agad na lumingon sina Terence at ang iba pa upang tumingin. Gaya ng inaasahan, humuhupa na ang alon ng mga halimaw sa dagat, marahil dahil napatay na ang pinakamalakas na halimaw sa dagat, at ang mga natitirang halimaw sa dagat ay hindi nang ahas na ipagpatuloy ang pag-atake sa pinakahilagang isla. Bagamat medyo hindi inaasahan ang resultang ito, makatwiran pa rin naman ito. Nawalan na ng lakas sa pakikipaglaban sina Ravenly at ang iba pa at nag-aalala kung gaano katagal ang huling paghihigpit, ngunit ngayon ay tuluyan ng humupa ang ulan at maayos na ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Mike. Malaki ang naitulong ng sinaunang barkong pandigma sa labanang ito, ngunit hindi ito naging walang pinsala. Kung hindi umatras ang alon ng halimaw sa dagat, ang sinaunang barkong pandigma pa rin ang magiging pangunahing puwersa ng labanan. Mahirap sabihin kung mapangalagaan pa ito. Ngayong umatras na ang alon ng halimaw sa dagat, kahit papaano ay maaari na itong maayos. Bumalik muna tayo. Dahil mataktika ang mga halimaw sa dagat na ito, hindi na natin sila kailangang alalahanin. Marami pa ring dapat asikasuhin sa isla. Tumawa si Ravenly at bumalik kasama si Zayden at ang iba pa. Tama siya. Nakaalis na ang mga halimaw sa dagat, ngunit marami pa ring dapat linisin sa isla. Halimbawa, ang isang especially iya tulad ni Bradley ay patuloy pa ring nagpapasiklab ng apoy sa isla. Gusto niyang makipagtulungan sa alon ng halimaw sa dagat mula sa loob at labas. Nagtago lamang siyang muli ng labag sa loob matapos tuluyang umalis ang alon ng halimaw sa dagat. Dahil palagi siyang nakasuot ng hood at maskara kapag gumagalaw, hindi siya nag-aalala na mapapansin ang kanyang pagkakakilanlan. Bradley, mahusay ang iyong nagawa. Labis ang kasiyahan ng organisasyon sa iyong kontribusyon. Nabigo ang operasyon sa pagkakataong ito, ngunit wala itong kinalaman sa iyo. Ginawa mo ang iyong makakaya. Ngayon, dapat kang umayos at huwag magpakita ng anumang abnormalidad. Patuloy kitang kokentaken sa hinaharap. Sa oras na iyon, tiyak na mapapahusay ang iyong autoridad. Tila lubos na nasiyahan ang malalim na boses ng lalaki kay Bradley. Gaya ng sinabi niya, kahit na nabigo ang pangkalahatang operasyon, ang misyon ni Bradley ay natapos ng maayos. Maaari pa nga itong ituring na isang labis na pagkumpleto. Salamat sa papuri. Isang karangalan para sa akin. Handa akong mag-ambag sa organisasyon. Hanggat kailangan ako ng organisasyon, gagawin ko ang lahat para matulungan ang organisasyon, walang pakundangan na sabi ni Bradley, ngunit iniisip niya kung kailan talaga siya maaaring makapasok sa core circle ng organisasyon. Ang isang organisasyon na maaaring bumuo ng alyansa sa angkan ng mga espiritong halimaw at makipag-ugnayan sa mga halimaw sa dagat upang salakayin ang pinakahilagang isla ay walang dad ang makapangyarihan. Kung posible, hindi mag-aatubiling gumawa ng mas maraming misyon si Bradley at pagkatapos ay mabilis na mapabuti ang kanyang posisyon at autoridad sa organisasyon. Sa suporta ng organisasyong ito, naniniwala siya na kapag siya at ang kanyang lolo ay bumalik sa kontinente ng Silangang, ang bundok ng Silangang ay muling babangon at malalampasan ang kaluwalhatian ng nakaraan.
Sa isang lihim na silid sa pinakahilagang isla, pinutol ng misteryosong lalaking nakaitim ang tawag kay Bradley at umiling habang tumatawa. Sa operasyong ito, masasabing si Bradley lamang ang tanging magandang panig. Sa simula, si Ziking mula sa lungsod ng Yeo ay isa ring magandang target na obserbahan. Sa kasamaang palad, namatay na ang lalaking ito. Bilang katuwang ng organisasyon, sayang ang pagkawala niya. Sa simula, umaasa silang gamitin siya upang magbukas ng puwang sa mga puwersa ng silangang kontinente, ngunit ngayon ay tila kailangan nilang maghanap ng ibang angkop na kandidato. Kung hindi ito gumana, maaari rin nilang sanayin ng maayos si Bradley. Binibining niya, nabigo ang operasyon sa pinakahilagang isla. Malaki ang natamo ng mga halimaw sa dagat sa pagkakataong ito. Hindi lamang ang pinuno ng yugto ng si Rift ang napatay, kundi marami pang ibang halimaw sa dagat sa yugto ng pagbuo ng lupa ang napatay din. Ang tanging bentahe ay nakapag-recruit tayo ng isang mahusay na miyembro. Binuksan ng misteryosong lalaking nakaitim ang isang aparato sa komunikasyon sa kanyang pulso, at lumitaw ang virtual projection ni Kimi Liger sa kanyang pulso. Tila nalutas na ng Central ang problema sa komunikasyon sa malayong distansya sa Skyclass Island. Anong nangyayari? Dati, tinatansya namin na madali nitong masisira ang lahat ng puwersang pandepensa ng pinakahilagang isla. Sa pagkakataong ito, ang daluyong ng halimaw sa dagat ay hindi ang mga mababang antas ng halimaw sa dagat na nanlilinlang sa mga tao. Ang pangunahing puwersa ay ang mga halimaw sa dagat sa yugtong profound pataas. Dahil sa maliit na bilang ng mga halimaw sa dagat sa yugtong paghahati ng lupa at isang commander sa yugtong paghahati ng dagat, paano ito malalabanan ng pinakahilagang isla? Nagpakita si Kimi Liger ng gulat na ekspresyon. Ang operasyong ito ay tiyak na isang maingat na pinlanong plano ng Central sa loob ng mahabang panahon. Halos sigurado na ito bago ang operasyon. Paano ito mabibigo sa huli? 5,986. May mga hindi inaasahang bagay, tulad ng sumpang iyon Terence, lagi niyang sinisira ang mga plano natin. Ang pinakamahalaga ay mayroong isang napakatandang halimaw sa gitnang yugto ng nawasak na dagat sa pinakahilagang isla. Ang biglaan niyang paglitaw ang nagpabago ng takbo at pumatay sa karamihan ng mga eksperto sa halimaw sa dagat, na nagligtas sa pinakahilagang isla mula sa pagbagsak nito. Nagbigay ng simpleng ulat ang lalaking nakaitim, na may kaunting ayaw sa kanyang puso. Kahit na nabanggit ang lahat ng mga salik na ito, sa katunayan, mayroon pa rin silang kalamangan sa panlabas na anyo. Masasabi lamang na ang tao ang nagmumungkahi at ang Diyos ang nagtakda, at ang swerte ay wala sa kanilang panig. Si Terence na naman. Dahil siya iyon, hindi nakakaiba. Gayunpaman, ang angka ng Lee ay mayroon palang matandang halimaw sa Shattering Realm. Nagkamali sila ng kalkulasyon sa pagkakataong ito. Sa simula, ang Thule Island ay isang angkop na lugar para maging base. Dahil hindi nila ito maaaring pabagsakin sa ngayon, hindi na ito malaking problema. Sa anumang kaso, ang pangunahing layunin natin ay bumuo ng relasyon sa angkan ng mga espiritong hayop at sa angkan ng mga hayop sa dagat sa pamamagitan ng kooperasyong ito. Bahagyang ngumiti si Kimi, tila tinanggap na ang pagkabigong ito. Kaya susuko muna tayo sa Thule Island. Bumantong hininga ang misteryosong lalaking nakaitim na may kaunting panghihinayang. Alam niyang wala nang ibang magiging resulta. Ipagpaliban muna natin ito sa ngayon. Marami pang pagkakataon sa hinaharap. Ipagpatuloy ang pag-aayos ng mga especially iya at pagbili ng ilang especially iya na mabibili. Balang araw, sasakupan natin ang pinakahilagang isla, kahit na nasa yugto sila ng Sea Rift. Pinutol ni Kimi Liger ang komunikasyon pagkatapos magdesisyon. Para sa pinakahilagang isla, mabuti na lang na kunin nila ito, pero hindi mahalaga kung hindi nila kinuha. Ngayon, ang focus ng Central ay nasa katimugang isla, at pagkatapos ay sa silangang kontinente. Ang pag-atake sa pinakahilagang isla ay isa lamang pagsubok upang makita kung gaano karaming mga baraha ang mayroon ang mga tinatawag na sinaunang pamilyang ito. Sa eksperimentong ito, talagang nakuha niya ang sagot. Sa kabilang panig, hindi bumalik si Terence kasama ang mga Lee. Binago niya ang kanyang ruta at pumunta sa base ng Pilhol. Pinatrolya rin ng Hilagang Battlefront Army ang mga kalye, at lahat ng mga tagalabas ay nananatili sa kani-kanilang mga tirahan.
Madaling nakita ni Terence si Ramlee. Terence, bakit ka nandito? Kung hindi lang dahil sa pagpino ng regeneration elixir, babalik na sana ako para mag-cultivate. Diretso pa rin si Ramlee, at mapait na napangiti na lang si Terence sa sarili niya. Oo at hindi, hinanap nga kita tungkol sa recovery pill, pero hindi ko ito kayang ihanda kasama mo. Napakamot si Terence sa ulo, natatakot na baka lumingon ang babae at umalis. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi mo ako tutulungan, sa palagay ko ay walang sino man sa islang ito ang makakapag-ayos ng regeneration pill kasama ko. Bahagyang kumunat ang noo ni Ramlee. Kahit medyo hindi siya nasisiyahan, hindi siya agad umalis. Gusto ko lang itanong sa iyo, kung ikaw mismo ang magre-refine ng recovery pill, mayroon bang anumang mga paghihirap na hindi mo kayang malampasan? Marahil ay maaari naming isaalang-alang ito at hayaan kang mag-refine ng regeneration elixir ng mag-isa. Matagal na pinag-isipan ito ni Terence bago naisip ang posibilidad na ito. Siya at si Ramlee ay parehong responsable sa kalahati ng fusion, at tiyak na mabibigo ito. Walang swerte na masasabi. Terence, bakit ka ba laging tumatangging gumawa ng table task kasama ako? Basta't tayo ay nagtutulungan, madali lang pinuhin ang tableta. Nagyelo ang mukha ni Ramlee. Muntik na niyang ituro ang ilong ni Terence at tinanong ito kung minamaliit ba siya nito. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Kung kaya niya, sino ang tatangging magpino ng mga elixir gamit si Ramlee? Alam niyang mabibigo siya, pero sinubukan pa rin niya. Hindi ba't naghahanap lang siya ng bogbog? Isa sa mga pangunahing sangkap ng recovery pill, ang Supreme Grade Truth Restoration Pill, ay hindi ganoon kadaling makuha. Nag-aalala ka ba na mabunyag ang mga pamamaraan ng alchemy ng sekta mo, kaya ayaw mong makipag-ayo sa akin ng mga table tasks? Kung ganoon nga, wala kang dapat ipag-alala, dahil ako rin ang kahalili ng Diyos ng alchemy, kaya maituturing tayong senior sister at junior brother. Siyempre, iyon ay kung ikaw talaga ang inapo ng Diyos ng alchemy. Maingat na binigyan ni Ramlee si Terence ng paraan, at kasabay nito, bahagyang kinwestiyon niya ang problema sa sekta na nabanggit niya noon. Kahit na galing tayo sa iisang sekta, senior at junior pa rin tayo. Mas matanda ako sa'yo, di ba? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence nang sagot siya ng casual. Iniisip niya lang kung paano hahanapin si Liju, siguro alam ng kakaibang babaeng ito kung saan hahanapin ang Chief Master na yon. Hindi mahalaga, magagawa mo ang kahit anong gusto mo. Kaya ngayon pumapayag ka ng makipagtulungan sa akin sa alchemy. Ngumiti si Ram at walang pakialam kung si Terence ay disipulo ng Diyos ng alchemy. Gusto lang niyang malaman kung kaya nitong gawin ang revival pill. Teka. Mamaya na natin pag-usapan to. Little junior sister, alam mo ba kung nasaan si Master? Hinahanap ko siya. Tuwang-tuwa si Terence sa ideyang mahahanap niya si Zhang Liju Cheryl at ang iba ay matagal nang walang malay, may pag-asa pa kaya silang magising. Kaya hinahanap mo si Guru, kahit hindi ko pa naririnig na binanggit ng matanda na mayroon siyang disipulong katulad mo, hindi mahalaga iyon. Basta't matutulungan mo akong pinuhin ang gamot para sa paggaling, sasabihin ko sa iyo kung nasaan siya. Nagpakita ang mukha ni Ramlee ng isang bihirang makitang mapanlinlang na ngiti. Dahil may pabor kang hihingin sa akin, sa palagay ko ay hindi ka maaaring tumanggi, hindi ba? Nag-alangan si Terence, wala siyang pakialam kung ibunyag niya ang sekreto niya sa kakaibang babaeng ito, pero paano kung mabaigo siya? Magagalit kaya ito? Pero naisip ang walang malay na si Cheryl at ang iba pa, nakapagdesisyon si Terence. Nagngingit-ngit siya at tumango, mabuti. Pangako, magre-refine ako ng mga table task kasama ka, pero kailangan mo munang sabihin sa akin kung saan ko mahahanap ang master. Paano nangyari yon? Siyempre, kailangan mo munang ayusin ang tableta kasama ko bago ko sabihin sa iyo ang kinaroroonan niya. Paano kung peke ka? Kailangan ko munang kumpirmahin na ang iyong pamamaraan sa pagpino ng tableta ay talagang galing sa sekta namin. Sumanghel si Ramlee at itinaas ang kanyang baba ng may hindi maikakailang ekspresyon. Malinaw na walang lugar para sa diskusyon tungkol dito. Sa katunayan, kalokohan lang ang lahat ng ito.
Ang talagang ikinababahala ni Ram ay kung ano ang mangyayari kung malaman ni Terence ang balita at magbago ang isip niya. Pagdating ng panahon, hindi na niya ito matatalo o maaabutan. Paulit-ulit na siyang tinanggihan ng lalaking ito, kaya malamang na gagawin niya ang ganoong bagay. Hindi alam ni Terence kung ano talaga ang iniisip niya, kung hindi ay tatawa at iiyak ito. Isa itong gininto ang tatak na puno ng karangalan, ngunit hindi ito pareho sa paningin ng kakaibang babaeng ito. Ilang beses lang siyang tumanggi na makipagtulungan, kailangan pa ba? Maliit na nakababatang ate, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Sa katunayan, natanggap ko ang manang iniwan ng aking Panginoon sa sekular na mundo, at pagkatapos ay umasa ako sa aking sarili upang makarating sa kinalalagyan ko ngayon. Mayroon talaga akong napakahalagang bagay na hahanapin para sa aking Panginoon. Bakit hindi mo muna sabihin sa akin kung nasaan siya? Hindi na itinago ni Terence ito at sinabi na lamang sa kanya ang tungkol sa kanyang relasyon kay Liju. 5,987. Ganito pala. Ikaw pala. Ang tinutukoy ng Disciple Master ng Mortal World. Hindi ko inakalang nasa Sky Class Island ka na pala. Iniisip ko kung bakit hindi pa kita naririnig. May katuturan pala ito. Nagulat si Ram Lee. Wala siyang pakialam kung disipulo ni Zhang Liju si Terence, pero matapos itong makumpirma, tuwang-tuwa siya. Sa kabilang banda, hindi nagulat si Terence, nakapunta na si Liju sa Common World dati, at alam niyang kinuha na ng iba ang kanyang pamana. Hindi naman nakakapagtaka na mayroon siyang kahalili sa Common World, pero bakit ang saya-saya ng kakaibang babaeng ito? Sigurado ka bang may nakatatandang kapatid ka? Hoy, Terence, may pagkakaiba kung sino ang unang sasali sa sekta. Kung ikaw ang disipulo mula sa karaniwang mundo, kailangan mo akong tawaging Little Senior Sister, pero bakit ka nag-aalangan kapag humihingi siya ng tulong sa iyo? Nawala ang ngiti sa mukha ni Ram Lee, at bigla siyang nagmukhang isang senior sister. Kaya masaya siya ngayon dahil naghihintay siya rito. Wala kang karapatang magdesisyon kung sino ang unang papasok. Hahanapin ko muna ang aking amo at hahayaan ko siyang kumpirmahin ito. Bago iyon, susundin ko ang sinabi natin at kailangan mo akong tawaging senior brother. Wala talagang pakialam si Terence kung senior man siya o senior, dahil si Natalie ang kanyang nakababatang senior sister. Pero gustong gamitin ng babaeng ito ang kanyang katayuan bilang isang senior sister para tulungan si Terence na pinuhin ang tableta, hindi ito katanggap-tanggap. Higit sa lahat, kung mabaygo ang pagpino, kailangan ba siyang turuan ng leksyon ng hamak na senior sister na ito? Kalimutan mo na, hindi naman importante ang mga yan. Sa anumang kaso, kailangan mo munang ayusin ang tableta kasama ko, kung hindi ay wala ka ng kailangang sabihin pa. Ayaw talagang makipaglaban ni Ram Lee para sa posisyon ng senior sister, ang mahalaga ay ang pag-ayos ng tableta. Hindi niya alam kung bakit mapilit itong makipagtulungan kay Terence, nababaliw na ba siya? Walang ibang nagawa si Terence kundi ang magngingit-ngit at padyak-dayak habang tumatango. Mabuti. Pero bago ka magsimula, kailangan mo munang sabihin sa akin, kung magre-refine ka ng mga table task ng mag-isa, anong mga kahirapan ang hindi mo kayang malampasan. Nahahati ba ang atensyon niya o may iba pa? Ang multitasking ang pinakasimpleng kakayahan ng isang alchemist, ano ang mahirap dito? Ang problema lang sa pagpino ng recovery pill ay wala akong sapat na true chi. Kung nasa yugto ako ng pagbukas ng bundok o kahit na yugto ng paghahati ng lupa, sa tingin mo ba gugustuhin kong magpino ng mga pills kasama ka? Itinaas ni Ram Lee ang kanyang maselang baba at sumulyap kay Terence ng mayabang, nagkunwari pang ang ayaw niya rito. Matapos malaman na si Terence ay mula sa parehong sekta niya, ang paraan ng pagsasalita ng babae ay naging mas casual. Sa bagay, ngayon lang nakakita si Terence ng ganitong uri ng mayamang ekspresyon noon. Sa totoo lang, pakiramdam ni Terence ay nagkamali siya ng kalkulasyon, hindi ba't mas mabuting panatilihin ang babae sa kanyang orihinal na anyo? Kalimutan mo na, hindi pa ito ang tamang oras para mag-alala tungkol dito. Kung kulang lang talaga ito sa tunay na enerhiya, mukhang hindi naman ito malaking problema. Little Junior Sister, kung malulutas mo ang problema ng iyong tunay na enerhiya, magagawa mo bang matagumpay na mapino ang recovery pill? May plano na si Terence, hanggat makukumpirma niya ito, maliligtas si Zayden.
Sa tingin ko nga, pero paano mo gustong lutisin ang tunay kong problema sa chi? Huwag mo akong kumbansihin na gamitin ang tableta. Ang hindi matatag na pamamaraang iyan ay hindi lang sisira sa elixir ng paggaling, kundi pati na rin sa akin. Hindi ko alam kung paano gamitin. Tinitigan ni Ram si Terence ng masama, kung talagang maglalakas loob ang lalaking ito na magmungkahi ng ganoon, hindi mahalaga kung senior o junior siya, hindi siya magiging mabait sa kanya. Huwag kang mag-alala, paano kita hahayaang uminom ng tableta para malutas ang problema mo sa Zinchi? Sa tingin mo ba ay tanga ako? Wala pa akong naririnig na sino man na kayang uminom ng mga refined medicinal pills habang nagpipino ng mga tableta. Sa totoo lang, mayroon akong martial skill na kayang punan muli ang Zinchi para sa iba, at masisiguro nitong mabubusog ang iyong Zinchi anumang oras, at tiyak na walang magiging pagkakamali. Kailangan mo lang mag-focus sa pagpipino ng recovery pill. Naalala ni Terence ang oras na tinulungan niya si Jenny gamit ang elixir nito. Ang sitwasyon ngayon ay halos kapareho ng oras na iyon, at ito lang ang solusyon na naiisip niya. Matagal na niyang hindi ginagamit ang ulan sa tagsibol, kaya perpekto na makipagtulungan kay Ramli ngayon. Sabi mo gagamitin mo ang tunay mong chi para mapunan ako. Paano ito naging posible? Iba-iba ang Zinchi ng bawat isa. Kung gagamitin lang ito para sa pagpapagaling, maaaring posible, pero sa ngayon, kailangan kong gamitin ang aking Zinchi sa lahat ng oras. Hanggat ang Zinchi na ipinapadala mo sa akin ay bahagyang naiiba sa akin, hindi ko ito magagamit kahit na pareho pa tayo ng heart technique. Gusto mo bang pinuhin ko ang mga table tasks habang binabago ang iyong Zinchi? Bagamat hindi siya direktang tinanggihan ni Ram, hindi niya itinago ang hinala sa kanyang mga salita. Sa kanyang pananaw, ito ay malinaw na isa pang dahilan para ayaw ni Terence na makipagtulungan sa kanya. Kung sasabihin kong posible, posible. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan natin. Una, kailangan mong gamitin ang ilan sa iyong tunay na chi. Hindi na nag-aksaya ng oras si Terence, mas mahalaga ang mga katotohanan kaysa sa mga salita. Hanggat naranasan ito mismo ni Ramli, mauunawaan niya ang kapangyarihan ng ulan sa tagsibol. Bakit hindi ka nalang makipagtulungan sa akin sa pagpino ng mga pill? Kung ikaw talaga ang kahalili ng master sa secular na mundo, dapat ay makikipagtulungan ka sa akin ng maayos. Sa ganoong paraan, magiging napakadali ng pagpino ng regeneration pill. Umiling si Ramli at tumingin kay Terence nang may paghihinala. Tungkol naman sa pagtatangkang mapunan ang kanyang purong enerhiya, hindi niya ito pinansin. Hindi alam ni Terence ang gagawin at patuloy siyang kinumbinsi. Little junior sister, maaaring hindi mo alam ito, ngunit gumamit si Island Master Zaiden ng isang ultimate move na hindi kayang tisin ng kanyang katawan, na naging sanhi ng pagsiklab ng lahat ng kanyang luma at nakatagong mga pinsala. Kung hindi siya iinom ng Supreme Grade Recovery Pill sa lalong madaling panahon, natatakot akong hindi siya tatagal ng higit sa ilang araw. Sa makatuwid, ang ating pill refinement sa pagkakataong ito ay tiyak na magiging ganap na walang kamali-mali. Kung magre-refine ako ng mga tableta kasama ka, malamang na magkakaroon ng ilang pagkakamali sa koordinasyon na haantong sa pagkabigo ng pill refinement. Sa pamamagitan lamang ng pagre-refine nito mo makokontrol ang lahat. Ginagarantiya ko na ang iyong tunay na chi ay hindi magkakaroon ng anumang problema. Malubha ba ang pinsala ni Island Lord Lee? Nagulat si Ram Lee. Bagamat alam niyang kritikal ang sitwasyon sa pinakahilagang isla, hindi niya inaasahan na si Zaiden ay magkakaroon ng malubhang pinsala na mga ngailangan ng isang top-grade na recovery pill para gumaling. Kung ganoon, kahit hindi ko sabihin sa iyo ang kinaroroonan ng iyong Panginoon, pupunta ka pa rin para hilingan akong pagandahin ang mga tableta, hindi ba? Nawala ng malay si Terence, hindi ba pwedeng hindi mag-focus ang babaeng ito sa isang kakaibang bagay? Hindi iyon ang pangunahing punto, okay? Sige, sige. Dahil nangako na ako sa iyo, hindi ko na ito itatago sa iyo. Tutupad ako sa aking salita, at tiyak na tutuperin ko ang aking pangako. Ikinumpas ni Ramli ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ang kasunduan kanina ay may bisa pa rin. Pinapalabas mo na parang hindi ko tinutupad ang pangako ko.
Hindi alam ni Terence ang sasabihin, pero ayaw niyang makipagtalo sa dalaga. Kaya nga ang kooperasyong iminungkahi ko ang pinaka-secure. Gusto mo bang subukan? Kung sa tingin mo ay hindi posible, pwede tayong mag-usap tungkol sa ibang paraan ng kooperasyon. 5,988. Ikiniling ni Ramlee ang kanyang ulo at maingat na pinag-isipan ito. Pakiramdam niya ay may katuturan ang mga sinabi ni Terence. Kung talagang malulutas ng lalaking ito ang kanyang problema sa kakulangan sa chi, hindi na talaga kailangan ng dalawang tao para gumawa ng recovery pill. Tutal, hindi naman ito ang yin at yang pill, at hindi rin naman ganoon kahigpit ang mga kondisyon. Nako, kaya naman ng lalaking ito na gumawa ng yin at yang pill ng mag-isa. Pagbalik niya, tiyak na uusisay niya ang bagay na ito at pag-uusapan. Sige, susubukan ko. Kung hindi ito gumana, huwag mo akong sisihin. Sabi niya. May ekspresyon si Ramlee na nagsasabing, bibigyan kita ng mukha. Itinaas niya ang kanyang maselang kamay, at isang bola ng apoy ng alchemy ang lumitaw sa kanyang palad. Pagkatapos, patuloy itong lumakas at inaayon sa kanyang kagustuhan, at nagsimulang sumayaw ng masayang parang isang buhay na espiritu. Walang ekspresyong tiningnan ni Terence ang apoy ng pagpipino sa kamay ni Ramlee. Sa totoo lang, naiinggit siya. Kaya niyang lumikha ng mas puro at mas malakas na apoy ng pagpipino, ngunit hindi niya mababago ang temperatura at tindi ng apoy. Kung ikukumpara kay Ramlee, na isang tunay na henyo sa pagpipino, isa siyang basura. Maya-maya, tumango si Ramlee kay Terence, na nagpapahiwatig na maaari na niyang simulan ang pagpapalakas ng kanyang chi. Ang dami ng chi na nagamit niya sa panahong ito ay sapat na para husgahan niya kung epektibo ang pamamaraan ni Terence. Itinaas ni Terence ang kanyang kanang kamay at nagpadala ng isang bola ng purong chi na may ulan sa tagsibol. Pinakain nito ang mga meridian ni Ramlee tulad ng hangin at ulan sa tagsibol, agad na pinunan ang lahat ng chi na nagamit niya ng walang anumang tunggalian. Para bang siya mismo ang nag-cultivate ng chi na ito, at hindi magiging problema para sa kanya na gawin itong apoy agad. Posible talaga. Napakalakas. Napabuka ni Ramlee ang bibig at napasigaw sa gulat, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Narinig na niya ang mga teknik na maaaring magpanumbalik ng chi para sa iba, ngunit ngayon lang siya nakakita ng isa na maaaring gumana ng ganito kahusay kay Terence. Kumusta? Sabi ko ayos lang. Maliit na eksperimento lang ito. Kapag oras na para pinuhin ang tableta, ipagpapatuloy ko ang paglalagay ng true chi para mapanatili mo ang iyong peak condition. Hanggat walang problema sa alchemy, sigurado akong matagumpay mong mapupunan ang resurrection pill. Bahagyang ngumiti si Terence, ang kanyang kumpiyansa ay kumakalat sa buong silid. Paano kung maubusan ka ng totoong chi? Gayunpaman, hindi nalinlang si Ramlee dito. Mas malakas si Terence kaysa sa kanya, ngunit ang ganitong uri ng teknik sa pagpapanumbalik ng chi ay hindi isang bagay na kayang masipsip ng dami ng chi na ibinigay mo. Ito na ang pinakamahusay na epekto kung 50 hanggang 60% ng chi ang nasipsip. Huwag kang mag-alala. Maaaring kulang ako sa lahat, pero hindi naman ako kulang sa totoong chi. Higit pa ito sa sapat para masuportahan ka sa pagpino ng isang kaldero ng mga rejuvenation pills. May puwang si Terence na jade para suportahan siya, at hindi kailangang gamitin ang ulan ng tagsibol sa mahabang panahon. Kailangan lang niyang mapuun ang enerhiyang nagamit. Dahil napaka-confident mo, simulan na natin agad ang pagpino ng tableta. Biglang naalala ni Ram ang patuloy na pagpino ni Terence ng mga elixir. Bagamat sinabi ng gago na si Bradley na iyon ay dahil sa mga elixir, mas naniniwala siyang ang purong enerhiya ni Terence ay talagang makapal. Kaya, ayaw nang maghintay pa ni Ramlee at agad na iminungkahi na simulan ang pagpino ng tableta. Napakabilis. Hindi mo ba kailangang maghanda? Plano ni Terence na gumugol ng mas maraming oras para mawala ang lahat ng kanyang mga alalahanin, ngunit ang babae ay medyo prangka, at agad na nagsimula. Ano ang ihahanda? Kailangan ba ng mga refining pills na maligo, magpalit ng damit, at mag-ayuno ng 3 araw? Wala akong pakialam kung kailanganin mo ako, basta't kayang maghintay ni Zayden. Nagkibit balikat si Ramlee at tumingin kay Terence nang may pilyong ngiti.
Hindi alam ni Terence ang sasabihin, mas kaaya-aya pa pala sa paningin ang kakaibang babaeng iyon. Siya nga pala, dahil lumapit ka sa akin para sa alchemy, dapat ay inihanda mo ang dekalidad na 7th grade recover pill at truth restoration pill, hindi ba? Mahirap lang ako, wala akong ganitong klaseng pill na kailangang pinuhin. Inunat ni Ramlee ang kanyang kamay, ibig sabihin ay sasabihin niya sa kanya na huwag mag-atubili at mabilis na ilabas ang mga gamit. Malinaw na ikaw ang gustong makipagtulungan sa akin sa alchemy, hindi ba dapat ikaw ang naghanda ng mga pangunahing sangkap? Nagkunwaring galit si Terence, kung mahirap lang ang babaeng ito, hindi bababa sa 70% ng mga tao sa Sky Class Island ay mamamatay na sa gutom ngayon, di ba? Mukhang kailangan niyang ipakita ang dignidad niya bilang isang nakatatandang kapatid. Wala ka bang dala? Kung gayon, iyan mong umalis at gawin ang kailangan mong gawin. Ikinumpas ni Ramlee ang kanyang kamay at palihim na tuwang-tuwa. Tingnan natin kung tatanggi ka pa rin sa akin. Nagbago na ang sitwasyon, di ba? Si Ramlee ang gustong makipagtulungan kay Terence, ngunit ngayon, para mailigtas si Zayden at malaman ang kinaroroonan ni Zhang Liju, ang nagawa na lang ni Terence ay lumingon at magmakaawa kay Ramlee na gumawa ng mga elixir. Mabuti na lang at mayroon si Terence ng pareho at ayaw niyang ipapatay sila ni Ramlee. Nagkukunwari lang siya para mapasaya ang kakaibang babaeng ito. Sige, panalo ka. Ito ay mga dekalidad na pildores para sa paggaling sa ikapitong baitang at mga pildores para sa pagpapanumbalik ng katotohanan, inumin mo. Mag-ingat ka, iisa lang ang set, huwag mong sirain. Kinuha ni Terence ang isang kahon ng jade at nagmukhang walang magawa habang iniabot ito kay Ramlee. Binuksan ni Ramlee ang kahon ng jade at nakita niyang iyon nga ang 2 dekalidad na tableta, pati na rin ang maraming karagdagang sangkap para sa recovery pill. Inihanda na ni Terence ang lahat. Alam kong hindi ka magiging tapat. Hindi ko sinabing inumin mo yan, pero gusto mo pa rin akong inumin yan, di ba? Kalimutan mo na yan, ayokong makipagtalo sa'yo. Ilasan mo na at simulan mo nang ayusin ang gamot. Itinuro ni Ramlee si Terence gamit ang hintuturo niya at nagsalita bago tumalikod at dinala si Terence sa kwarto niya. Gusto pa sana niyang magsalita ng ilang salita para gumanti kay Terence dahil sa pagtanggi niya sa kanilang partnership pero narito na ang mga sangkap para sa recovery pill. Bilang isang taong malapit ng maging alchemist, hindi na niya ito mapigilan. Bahagyang ngumiti si Terence, iniisip na medyo interesante ang babaeng ito. Sinundan niya ito papasok sa silid at binuksan ang pinto, baka sakaling may makagambala sa proseso at magdulot ng hindi kinakailangang pagkalugi. Naglakad si Ramlee papunta sa gitna ng silid, kung saan naroon ang isang napakagandang pagan ng gamot na kasinlaki ng isang bola ng basketball. May mga komplikadong disenyo sa ibabaw, at mula sa pananaw ni Terence, dapat itong isang uri ng porma sayon na kapakipakinabang para sa pagpino ng mga gamot. Maaari niya itong pag-aralan mamaya. Pagpasok pa lang niya sa silid, naging seryoso ang ekspresyon ni Ram, na para bang dumadaan siya sa isang napakasolemneng seremonya. Dahan-dahan siyang lumuhad sa unan sa tabi ng pagan at inilagay ang jade box na ibinigay sa kanya ni Terence sa mababang mesa. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng pagan. Ito ang unang pagkakataon na seryosong nakakita si Terence ng isang refiner na may ganitong antas ng refining elixir, kaya't pinagtuunan niya ito ng pansin at hindi nang ahas na gumawa ng kahit anong ingay kung sakaling maistorbo niya si Ramlee. Naghagi si Ramlee ng ball ng apoy ng alchemy sa pagan ng pill, na dumaloy pabalik-balik upang sunugin ang natitirang latak sa loob ng pagan ng pill. Para sa kanya, ito ay isang kinakailangang hakbang bago ang bawat pagpipino ng pill. Kung hindi, ang natitirang aura mula sa huling pagkakataon ay maaaring makaapekto sa pagpipino ng pill sa pagkakataong ito. Magkakaiba ang proporsyon ng bawat uri ng medicinal pill, at ang anumang bakas ng labis ay maaaring sumire sa isang matagumpay na pagan ng mga medicinal pill. 5,989. Kung ikukumpara kay Ramlee, talagang nahihiya si Terence. Ginamit niya ang Shenong Cauldron para gumawa ng mga elixir, pero ngayon lang niya ito nalinis ng ganito kaingat. Palagi siyang gumagawa ng mga bagay na maginhawa. Gaya ng inaasahan, magkaiba ang mga lalaki at babae.
Hindi sila maaaring ihambing sa aspetong ito. Matapos maingat na linisin ang loob ng pagan ng gamot, binawi ni Ramlee ang apoy ng gamot at sinimulang pinuhin ang gamot. Ang paglilinis noon ay ang pagpapainit din ng pagan ng gamot, kaya ngayon ay maaari na niyang direktang ilagay ang mga karagdagang materyales na panggamot. Sisimulan ko na. Dapat ka ring maghanda para suportahan ako. Hindi lumingon si Ramlee at sinabi ito nang walang pakialam. Pagkatapos ay itinaas niya ang temperatura ng apoy ng pil sa ilalim ng pagan ng pil. Ang mga karagdagang sangkap ng gamot sa loob ay nagsisimula ng matuno. Hindi naglakas loob si Terence na bumagal at mabilis na umupo sa likuran ni Ramlee habang nakakross ang mga binti. Inilagay niya ang braso sa likuran niya, pero syempre, damit lang niya ang nahawakan nito. Ayaw niyang direktang ang braso niya sa katawan nito. Nakakahiya kung babalikan siya ni Ramlee at sasampalin ng malakas. Ang purong Zinchi ay naging Zinchi na ganap na tugma kay Ramlee, at patuloy na napupuno, na nagpapahintulot sa kanya na laging nasa pinakamahusay na kondisyon. Kahit paano niya ito gamitin, hindi siya magpapakita ng kahit kaunting kahinaan. Tama ang lalaking ito. Sa ganitong paraan, ang kailangan ko lang ay mag-focus sa alchemy. Hindi magiging problema para sa akin ang simpleng gamot para sa paggaling. Agad na tumaas ang kumpiyansa ni Ramlee, at ang kanyang kontrol sa apoy ng tableta ay naging mas mahusay. Ito ay talagang tumpak. Matapos maging likido ang mga karagdagang sangkap, kinontrol ito ni Ramlee upang bumuo ng isang manipis at mahabang linya ng tubig na dahan-daang gumagalaw patungo sa pinakadulo ng pagan ng tableta. Pagkatapos, ang Grade 7 Great Recovery Pill at ang Truth Restoration Pill ay sabay na inihagi sa pagan ng tableta. Pagkatapos ay isinara niya ang takip at sinimulan ang pinakamahirap na bahagi ng pagpipino. Inilipat ni Terence ang kanyang chi sa kanya habang ginagamit ang kanyang spirit sense upang obserbahan ang proseso ng pagpino nito. Ang ikinagulat niya ay hindi naman talaga mahina ang spirit sense ng babaeng ito. Sa bagay, nababagay ito sa kanyang lakas, pareho silang nasa peak nascent soul level. Tunay ngang karapat-dapat siyang maging disipulo ng Elixir God. Bagamat hindi masyadong binibigyang pansin ng lahat sa Sky Class Island ang kanilang spirit sense, ang kanyang spirit sense ay hindi naman nahuhuli sa kanyang sariling lakas. Pero agad na naunawaan ni Terence kung bakit. Habang nagpipino si Ramlee, ginamit niya ang kanyang spirit sense para bigyang pansin ang sitwasyon sa loob ng pagan, at kung minsan ay nakikialam pa siya sa mga pagbabago sa loob. Parang paglalagay niya ng kanyang spirit sense sa loob ng pagan para magsanay, at imposibleng hindi ito lumakas. Hindi niya alam kung paano gamitin ang paraan ng pagsunog, ngunit naniniwala si Terence na kung gugustuhin niya, maaari niya itong maging dalubhasa sa loob lamang ng ilang minuto. Tunay ngang kakaiba ang mana ng Diyos ng tableta na si Zhang Liju. Kahit nawala si Terence ng mga taktika sa pakikipaglaban para sa kapalaran ng langit, hanggat natututo siya mula kay Zhang Liju, hindi magiging mas mahina ang kanyang pandama sa espiritu. Matapos ilagay ang dalawang elixir sa pagan, ang tunay na pagkonsumo ng chi ni Ramlee ay agad na tumaas ng 10 beses. Ang pagpino ng mga natapos na elixir upang maging likido ng hindi sinisira ang mga katangiang panggamot ay hindi isang madaling gawain. Higit sa lahat, ang mga ito ay dalawang elixir, kaya kailangan itong gawin ng sabay-sabay ng walang anumang pagkakamali. Ang pagkonsumo ng kanyang isip at tunay na chi ay mas nakakatakot pa. Nagulat din si Terence. Halos wala na siyang oras para mapunan ang kanyang chi sa biglaang pagkonsumo nito. Hindi niya kayang mapunan ng sobra ang chi dahil napakatatag ng pagkonsumo ng chi ni Ramlee dati. Masama sana kung may overflow. Kung hindi lang dahil sa mabilis na pagkonsumo ng chi ni Ramlee kaya hindi nito naubos ang kanyang chi, may nangyari sanang masama. Matapos mabilis na mabawi ang kanyang enerhiya, binigyang pansin ni Terence ang sitwasyon sa loob ng kaldero. Kinokontrol ito ng espiritu ni Ramlee, kaya hindi siya nang ahas na sumingit ng malalim para hindi maapektuhan si Ramlee. Maituturing na makinis ang pagkatunaw ng dalawang tableta at lumiit na ng patong-patong. Bagamat maayos naman, napakalinaw pa rin ito sa ilalim ng banal na pandama ni Ramlee.
Ang tinunaw na likidong panggamot ay unti-unting gumagalaw patungo sa gitna sa ilalim ng kanyang kontrol, unti-unting nagsasama. Ang pantulong na likidong panggamot sa gilid ay pareho rin. Ang tatlong aspeto ay nananatiling ganap na magkasabay. Sa oras na ito, ano man ang mangyari, walang pagkakamaling magagawa. Ano man ang likidong panggamot ng aling panig, kung ang dami ay bahagyang mali, ang pagsasanib ay malamang na tuluyang mabibigo. Ang tatlong gilid ng likido ay nagtipon sa gitna ng kaldero sa napakabagal na bilis, at sa sandaling magdikit ang mga ito, muling tumaas ang pagkonsumo ng chi ni Ramlee. Kung hindi dahil sa tulong ni Terence, malamang ay nabigo na siya. Bagamat handa na si Terence sa pagkakataong ito, ikinagulat pa rin niya ang malaking konsumo. Instinktibo niyang inilipat ang kanyang chi, ngunit dahil masyadong minadali ito, hindi niya makontrol ang dami ng chi. Ang ilan dito ay lumabas sa katawan ni Ramlee sa pamamagitan ng mga pores ng balat nito. Kahit hindi marahas ang tunay na chi, pinutok pa rin nito ang damit ni Ramlee at tahimik na pinagpira-piraso ang mga ito. Nahiya si Terence. Matagal na rin mula noong huli siyang nakakita ng ganito. Hindi niya sinasadya, pero hindi niya alam kung maniniwala sa kanya si Ram o hindi. Dahil punit ang damit niya, aksidenteng nadikitan ng palad niya ang likod ni Ram. Sa totoo lang, nakakalasing ang pakiramdam, pero nag-aalala si Terence na baka hawakan ni Ramlee ang Pogan sa harap niya at simulan itong suntukin. Gusto niyang bawiin ng kaunti ang kanyang palad, ngunit tila masyadong halata iyon. Masama kung magbabago ang emosyon ni Ramlee dahil dito. Maingat niyang hinanap ang sitwasyon sa loob ng Pogan ng gamot. Mabuti na lang at hindi naapektuhan si Ramlee at nanatili pa ring matatag ang kanyang kalagayan. Kung hindi, matatapos ang Pogan ng mga gamot na ito para sa paggaling. Kaya naman, nagpasya si Terence na panatilihin ang kasalukuyang kalagayan at huwag nang gumawa pa ng gulo. Ang kasalukuyang kalagayan ni Ramlee ay lubhang masalimuot. Biglang nagpira-piraso ang damit ng isang babae, at ang kanyang dalisay na katawan ay tuluyang nalantad sa harap ng isang lalaking halos maituturing na isang estranghero. Magiging kakaiba kung makakapagpahinga pa rin siya ng mahinahon. Sadyang napigilan na ng kanyang paghabol sa alchemy ang pagkamahiyain sa kanyang puso, kaya nagawa niya manatiling kalmado sa sitwasyong ito. Gayunpaman, ang kanyang dating puting balat ay unti-unting nagsimulang magpakita ng bahagyang kulay rosas, na sapat na upang ipakita ang kanyang tunay na nararamdaman. Hindi alam ni Terence ang gagawin. Wala silang magawa ngayon, kaya nagkunwari na lang silang wala silang alam. Pinaikit pa niya ang kanyang mga mata kung sakaling mapahiya si Ramlee. Gayunpaman, nang gamitin niya ang kanyang spirit sense para bigyang pansin ang Pogan, hindi niya maiwasang makakita ng ilang eksena na hindi niya dapat nakita. Sa totoo lang, masasabing perpekto lang iyon. Kailangan pa rin ni Terence ng matinding determinasyon para tuluyang mailipat ang atensyon niya. Hindi niya maaaring pagsamantalahan ang isang tao kapag nalulungkot sila sa kritikal na sandaling ito. Bahagyang nanginig ang katawan ni Ramlee, ngunit hindi ito dahil sa lamig. Malinaw na naramdaman ni Terence ang init na tumataas mula sa kanyang balat. Mabuti na lang at kahit mabagal ang pagsasanib ng likido, matatag pa rin ito. 5,990. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay bumalik na sa normal si Ramlee. Bagamat hindi pa rin kumukupas ang kaakit-akit na kulay rosa sa kanyang balat, kahit papaano ay hindi na siya nanginginig. Unti-unti ring tumaas ang kanyang pag-unlad sa pagpino ng mga tableta. Pumikit si Terence at hindi man lang pinansin ang nangyayari sa Pogan. Nilinis niya ng tuluyan ang kanyang isipan at nag-focus sa pagbibigay kay Ramlee ng purong chi. Umaasa na lang siya na matatapos na ang prosesong ito ng pagpipino. Ang kalagayang ito ay tumagal ng 2 araw at 2 gabi. Sa wakas ay umalangaw-ngaw ang isang matapang na halimuyak ng tableta, at ang malutong na tunog ng mga gumugulong na tableta ay nagmula sa Pogan ng tableta. Malinaw na ang lunas na ito ay matagumpay na napino. Naakit si Terence sa amoy ng gamot para sa paggaling at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata para makita ang isang puing nyebe na figure na nagbubukas ng Pogan at naglalagay ng mga gamot sa bote ng jade. Sapat na ba ang nakita mo? Kung sapat na ang nakita mo, bilasan mo at bigyan mo ako ng isang pares ng damit.
Nakatalikod si Ramlee na nakaharap kay Terence at kalmado ang boses niya, ngunit ang matingkad na kulay rosas ng balat niya ay nagpapakita ng kanyang kahinaan. Halata na hindi siya kasing kalmado ng boses niya. Linawin ko muna ito, wala akong nakita. At talagang hindi ko sinasadya. Naguguluhang inalis ni Terence ang kamay niya sa mainit at makinis na likod nito at mabilis na kinuha ang isang set ng casual na damit pambabae mula sa Jade Space para kay Ramlee. Sinabi ko bang sinasadya mo yun? Ano ang saysay ng pagpapaliwanag mo ng may konsensya? Ito ba ang damit ng sekular na mundo? Hindi ko alam kung ano ang maganda rito, pero dala-dala mo pa pala, at pangbabae pa naman yun. Kinuha ni Ramlee ang mga damit at isinuot, hindi nakalimutang kutsain si Terence. Yung tono niya ay parang tinatawag niyang Meniochis si Terence. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, ano ang dapat niyang ipaliwanag. Habang tumatagal, lalo kang nagkakamali. Hubad si Ramlee ngayon, at kahit may suot siyang damit, hindi siya komportableng tumayo. Mabilis na tumayo si Terence at inikat ang kanyang ulo, indikasyon na hindi siya isang Meniochis. Hihintayin kita sa labas. Lumabas ka kapag tapos ka na. Hindi maganda ang mood ni Ramlee, at ngayon lang ito magagawa ni Terence. Malamang ay gaganda ang pakiramdam niya pagkatapos niyang magbihis, di ba? Nakita mo na ang hindi mo dapat nakita, kaya bakit ka pa nagkukunwaring seryoso? Malamig na singgal ni Ramlee at dahan-daang tumayo para isuot ang kanyang damit na parang tuluyan na siyang bumitaw. Napangiti ng mapait si Terence, sinasadya ito ng dalaga, pero pinili niyang kalimutan na lang ito. Normal lang sa isang dalaga ang malungkot pagkatapos makaranas ng pagkatalo. Lalaki siya, kaya kailangan niyang tiisin ito. Matapos niyang tahimik na umalis sa pill room nang nagmamadali, mabilis na bumilis ang takbo ni Ramlee. Biglang namula ang mukha niya na parang tutulo na ng dugo. Hindi niya alam kung ano ang nangyari ngayon lang, pero ipinakita niya talaga ang ganoong kalabisan. Pero alam ng Diyos na talagang nagmamalasakit siya. Nakahinga ng maluwag si Terence matapos tumakbo palabas ng silid. Hindi ito ang unang beses na naranasan niya ito, kaya bakit pa rin siya kinakabahan? Bago pa niya ito maintindihan, napagtanto ni Terence na maraming tao ang nagtitipon sa patio. Bukod sa mga tao mula sa Pill Hall, naroon sina Zio at Gusha. Pati sina Fire Phoenix at Zayden ay naroon din. Hindi maganda ang kalagayan ni Zayden. Para siyang natuyo na ilog na may mga sugat sa buong balat. Gayunpaman, hindi na siya nagpatuloy sa pagbubuhat ng apoy na Phoenix, marahil dahil wala na itong kapangyarihan. Bakit kayo naparito? Lumabas si Terence ng silid at tumingin kay Zayden at pinaalis si Phoenix. Humakbang si Zio paarap at kinakabahang tiningnan si Terence, kapatid na Linford, gusto sana naming hilingin kay Master Ram na mag-isip ng paraan para maantala ang pag-aalburuto ng mga pinsala ng matanda, pero hindi namin inasahan na darating ka ng ganito kaga para pagalingin si Master Ram. Napakabuti mong kapatid. Nagsikap ka. Paano mo nalaman na nire-refine natin ang recovery pill? Parang wala pa akong nasabi tungkol dito. Medyo kakaiba ang nakita ni Terence. Kahit na nagdesisyon sila ni Ramlee na gumawa ng recovery pill ng may plano, agad nila itong sinimulan. Walang dapat makaalam nito. Itinuro ni Zio si Dogen, na nasa gilid. May nagsabi sa amin mula sa pill hall na pagkatapos ninyong hanapin si Grandmaster Ram, pumasok kayo sa pill room para mag-cultivate ng mag-isa. Sa palagay ko ay pinipino ninyo ang isang recovery pill. Hindi kaya ito isang recovery pill? Isa nga itong pampagaling na gamot, at matagumpay itong na-refine. Ngumiti si Terence at walang itinago. Kasabay nito, tumingin siya kay Dogen ng may pag-iisip. Sinusubukan ba ng lalaking ito na gamitin ang impormasyong ito para mapasaya si Zio? Wala nang pakialam si Terence sa gustong gawin ng lalaki, nakagawa na siya ng tableta, pero hindi niya alam kung anong kalidad nito. Hindi niya talaga ito napansin kanina. Tuwang-tuwa si Zio. Hinawakan niya ang braso ni Terence at sinabing, kapatid na Linford, hindi ko talaga alam ang sasabihin ko. Kahit na magkapatid tayo, pero... Sige, nasabi na natin na magkapatid tayo, ano pa ang masasabi natin? Tio Lee, tuloy po kayo at maupo muna. Malapit nang lumabas si Master Ram, kasalukuyan niyang nililinis ang pagan ng gamot.
Hindi alam ni Terence kung paano ito ipapaliwanag, kaya nakaisip siya ng hindi inaasahang dahilan. Hindi nila alam kung gaano kalapit si Terence kay Ramlee, pero dahil sinabi nitong pwede silang pumasok, pumasok na sila. Nakakainis talaga ang mag-usap sa labas. Boss, nabalitaan ko na ang ginawa mo. Binaligtad mo pa nga ang buong mundo sa malakas na alon ng dagat. Nakakatuwa naman yan, pero hindi mo ako isinama. Ang sama mo talaga. Sa susunod, isama mo na ako. Lumapit si Gusha at humajijek para ipahayag ang kanyang pagkadismaya. Kakaiba talaga ang paraan ng pagpapahayag niya ng kanyang pagkadismaya. Baka aksidente kitang mapatay kapag isinama kita. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Kasabay ng pagpasok ng lahat sa silid, lumabas din si Ramlee sa silid ng gamot. Nakasuot siya ng casual na suit mula sa secular na mundo at tiyak na isang matalinong tao. Ibang-iba siya sa klasikal na imahe ng kagandahan mula noon, ngunit ang sariwa at pinong pakiramdam na iyon ay hindi nabawasan ng kalahati. Bagamat medyo nagtataka ang lahat kung bakit biglang nagsuot ng damit mula sa secular na mundo si Ramlee, nahihiya pa rin silang magtanong ng ganoon. Mabilis na humakbang si Zio at ikinuyom ang kanyang mga kamao para batiin siya. Master Ram, nabalitaan ko kay Kuya Linford na nakagawa na kayong dalawa ng gamot para sa paggaling. Nandito si Zio para magpasalamat sa iyo. Ano man ang mangyari, ikaw pa rin ang panauhing pandangal sa ating pinakahilagang isla. Magalang na ikinuyom ni Zio ang kanyang mga kamao at yumoko. Hanggat kaya niyang iligtas si Zaiden, wala siyang pakialam kahit lumuhad pa siya. Wala lang yan. Ito ang ipinangako ko sa subasta. Tinutupad ko lang ang pangako ko ngayon. Mukhang malala na ang mga pinsala ni Island Master Lee. Sana makatulong sa kanya ang recovery pill na ito. Walang pakialam na sabi ni Ramlee at bumalik sa dati niyang ekspresyon at posture. Kasabay nito, inabot niya ang bote ng jade na naglalaman ng recovery pill kay Zio. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.